Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping kanunay. Hi guys! We're live now dito lang sa Paano Ba Attorney. My name is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Hello, ang dami natin mga technical difficulties today. Pero ganyan talaga yung buhay, kailangan patuloy pa rin. Sorry sa mga siguro nanonood usually sa isa nating platform. Sa Facebook lang tayo ngayon. Yeah. Pero later on, I will go live on TikTok mamaya pagkatapos ng mga barangay ko. Yes, kaya naman guys, pakatutukan po kami. Live na live po kami sa Facebook. That's gonna be every Friday for our special episode sa month of August. We are live 2 p.m. to 3 p.m. Yes. Mapapanood niyo po kami din sa TV5. Galing kasi, teka lang, rewind muna tayo. Okay, TV5, 101.9 News FM. You can listen to us and see us in PTV Davao. Then every other Saturday naman yan, ng 3 p.m. to 3:30 p.m. And of course, you can also follow, subscribe, and look us up at YouTube. Every other Saturday, ina-upload po namin yan so you can watch our videos from Season 1 pa, any day. And of course, listen to us at any time sa Spotify naman. Ayan, pwede ninyong i-download yan habang may internet kayo so you can listen to us while offline. Yes, and of course, you can follow us to all of our social media platforms. Ito po yan, guys. You can even ping all of your questions dito sa social media pages natin and sa ating mga website naman. Kaya naman, eto na ang pinakaabangan ng lahat. Eto ang ating quick shouts out sa ating mga followers na na-miss natin. Yes. And yun nga, ngayon lang ng August, no? At malapit na matapos ang August, guys. Oo, ang bukas. bilis. Oo, bukas. Tapos and, na. Bare months na. Bare months na. Usually, pag bare months, makikita na natin si Jose Marichan. Tapos, pagkatapos po nun, ay bigla na lang bagong taon na. Ang bilis-bilis, guys. And hopefully, hindi tayo mag-antay ng bagong taon until magbago tayo at maging mabait. Yes. Araw-araw tayo magbabago at matututo. Oo. At babangon. Ay, sana habang sinusubaybayan niyo kami, natututo rin kayo. Yes. Then, alam ba, lahat ng mga friends ko, nung nakakasalamuha ko sila personally, nakakasalamuha? Wow! Ang lalo na Tagalog. Mami-meet ko sila sa mall. Sabi lang, Jerome, nag-aabogado ka ba? Ganit. Sabi ko, a little, study lang tayo para naman makakope up tayo sa mga... Kasi, naa-amaze ako sa napapanood ko ngayon sa Congress, yung mga hearing. Sabi ko, ganun pala. Nami-miss ko kasi yung mga Brit-Part, Asian Parliamentary, yung mga ganung bagay. But anyhow, eto na ating shout-out sa ating mga viewers. Sobrang busy kasi talaga ngayon. Kaya, in and out. Kaya nakikita nyo guys, wala na akong panahon mag-makeup. So, yeah, okay lang yan. Napaka-kinis pa rin, fresh pa rin. Thank you, Lady Boss. Yes, thank you, Lady Boss naman. Oo, so, kahapon ng umaga, dumating ako. And then, aalis na naman ako dahil nga, puro yung mga hearings ngayon ay yung mga budget hearings and yung mga hearings sa, tinatawag natin yung Quadcom, diba? Yung 4 na committees. Listening into, sana kung hindi pa kayo in tune or, diba, hindi nyo pa alam nangyayari, I encourage you to watch it kasi marami tayong mga tinitingnan na very important sa mga bagay-bagay na sana, diba, makita natin mga katotohanan. Because ayaw natin ng mga sinungaling, diba? Alam mo, yan yung pinakabagong ngayon, attorney. Pinakabagong Netflix and chill. Pinapanood na yung budget, yung mga Senate hearings and everything. Yung mga, kasi natututo yung mga tao. Tapos nakakapag-comment yung tao. But eto na, live na tayo. Meron tayong galing Paris, France. Wow, we're true love daw. Ay, nang hahanap sa Paris. Tama ba? Ako nakapunta ko doon kasi one time nag-aaral ako doon. Diba? Wala naman ako nahanap ng love. Nandito lang. Nadala ka lang doon ng love ones mo. But anyhow, would like to say hi to Renalyn Santiago. Thank you for watching. Hello kay Estela Agno, kay Denny Padilla, kay Madal. I love you also. Wow! Wow. And Alejandro Bandol Jr. Hello, maayong hapon po. Hello, kay Emil Cabalar, Alejandro Bandol, Feli Texon, kay Inday Ub ba yan?
Krong. Yeah. Renan Santiago. Ayan, sa Paris. So, Yeah, si Eric Alan. Hello. Paris din na alam ko yung kinakain. Parisan. Beef pares, yung mga ganon. Watching from sa Bohol. Matina, galing si Ma'am Enday sa Matina Crossing. Kanina kasi nakipag-meet ako sa Women's Center ng Matina Crosses. Grabe, as in, taas kayo yung energy ba? Inaabangan talaga ka doon kanina, for sure. Ayun, from Bohol, Albert Granada. Hello. Seattle, Washington. Wow! Dong, hello. Hello, all the way sa Johnson, kay Ma'am Leonora Nograles. Hello. Baka tita ko po kayo. No? Baka. Sige. Check natin yung family tree ninyo kung saan yung branch. Ayan, kay Carlos Cesar Pascual. Hello po. Samal Island. Wow. Alam niyo ba guys na matagal ko nang hindi alam kung ano yung lasa ng dagat. Bakit? Hindi ako nakakapag-swimming. Pero nag-live ka dati, last time, sa tabing ilog. Sa ilog, Mati. tabing dagat. Sa Mati yun. Oo. Sa Davao Oriental ako noon. Nakakamiss. Pero pumunta ako sa amin, hindi parang pumunta sa dagat kasi pumunta ako doon para may mga projects and programs kasi tayo doon. So hindi rin ako nakaka-swimming doon. Kahit yung sa Mati naman doon lang sa tabi. Sa tabing dagat lang, ayan. Cute mo daw, sabi ni Sherwin. Hello. Ayan naman kay guys, ano naman yung nakikita nyo always? Sa voice over lang tayo dito. Shout out sa Matina Crossing. Ayan. Eto na guys ang ating episode. We are on our Season 3, Episode 2. At of course, today ay ating pag-uusapan ng mga issue sa mga kontrata at kasunduan na kalimitan, tinatanong sa ating inbox. And of course, medyo lahat ng mga tao ngayon ay nakagraduate na, nag-aaral, after that, nagtatrabaho, after nagtatrabaho, medyo nawalan ng gana, after nawalan ng gana, gusto mag-resign. So they were asking kung makukuha ba nila yung mga kontratang hindi natapos, yung babayaran ba sila, and everything about contract and kasunduan. Hello kay G. Caminade sa Barangay Balyok sa kanyang laundry shop na Ewoba Laundry Shop. Wow! May pa-shout out! Yeah, so ito, I think, di ba may magtatanong doon, pero itong topic natin ngayon, medyo hindi siya ganun kagandang topic kasi pag mga law students, ito yung mga topic, ayaw nila, iniiwasan nila, kahit ako, kasi pag-usapan natin itong mga tax, no? Mga tax, pagdating doon. Ayoko talaga itong topic na to. Pero alam mo, ganyan talaga yung buhay, guys. Kahit hindi mo gusto, kahit ayaw mo. Siyempre, dahil marami nagtatanong, ay kailangan natin talakayin. I'm not an expert in this, so very general lang din. Mas magandang kausapin nyo ang tax lawyer pagdating sa mga bagay ito. Pero ito touch on natin dahil nga, di tayo namimili dito. Yes. Diba, hindi tayo magpapaka Disney princess, charot. Pagdating dito, kasi nga, kasama ang tax sa everyday lives natin. Yeah. Sa kahit pag-purchase mo ng bagay-bagay, natatax kayo. Yeah. Diba? Even sa mga restaurant, may mga tax din. Diba? So, ito, itatackle natin for today. Alright. Ito na ang ating question number 1, attorney, sa ating topic, episode 2, mga issues sa kontrata at kasunduan. Unang tanong, attorney, ano ang mga legal na obligasyon ng isang individual o negosyo pagdating sa pagbabayad ng buwis? Ayan. Ang siguro sa individual muna tayo. Ang everyday na nakikita natin, kung nakikita nyo yung resibo, di ba? Ang VAT. Yeah, VAT. Bakit? Kasi ito yung tax on every good or service na ginagamit nyo. Value added tax siya. So, kung ano, parang mag-iisip ko, diba pag kumuha ka bumili ka or mag-avail ka ng services, may value added din sa'yo sa buhay mo, diba? Nakakain ka or nakakuha ka ng convenience. Value added din sa buhay mo, itatax ka sa value added. Pero hindi talaga ganun yun, pero value added tax ang tawag doon. Para lang maalala ko siya sa goods or services, itatax ang value added mo dun sa serbisyo or sa good na nakuha mo. Ito, sa mga nagtrabaho, of course, income tax. Diba? Pag may income, itatax ka doon. Although may mga exceptions sa mga pag below... may mga brackets siya. Oo, pag below minimum ka or may medium, may mga brackets yun. So, hindi ko na siya memorize. Pero itatax ka depending on kung ano yung bracket mo na kinikita nyo.
Kung above ceiling ka na, ganun. Oo, may ganun eh. May sa minimum, may ganun. May mga exceptions din. Pwede kayo mag-file for the exceptions. Pero sa general rule, the moment na magkakaroon ka ng income, itatax ka. Pag empleyado ka naman, bakit wala kang ganito? Usually, yung nangyayari ito, withholding tax. Ang lawyer yung mag-withhold sa'yo dun sa tax mo, sa mga kinikita mo. So, may ganun aspeto. Yeah. And sometimes naman kapag matagal ka na sa isang trabaho, nafo-foresee na ng company how much tax they nakukunin sa isang year. Kasi may isang yearly, annual income tax return ka So, na. parang yun yung nagiging obligasyon ng the part of the employer na i-withhold yung tax mo kasi may obligasyon. Kaya, may mga employers, diba yung mga malalaki na, sila na nag-aayos nun eh. Yeah. Yung mga tax mo, pagpa-file. Kaya minsan hindi natin nararamdaman kasi naman menos na po sa inyong sweldo. But yun po, tingnan nyo rin kung tama yung mga minaminus inyo, kung tama rin pina-file sa inyo. Because sa inyo, pangalan nyo, mapupunta yun eh. Yeah, here comes the dispute of the employee now to the company. Na bakit masyadong malaki yung akin? Kasi sometimes nakukumpara eh. Bakit sa kanya ang laki? Sa akin, ang medyo maliit lang nakuha sa akin tax. Ganun. Kasi syempre, bawat tao, meron tayong TIN, di ba? Yung TIN tax number. identification number. So kahit iba ang nagbabayad para sa inyo, kung hindi naman tama yung mga nandun sa record ng gobyerno, kayo yung hahabulin yan. So dapat, di ba, kahit iba yung nagbabayad, siguraduhin nyo na tama ang mga pinagbabayad at hindi excess. Di ba? Yeah. Meron na tayo tinatawag na capital gains tax. Ano to? Pag may mga benta, ba mga benta na malalaki yung mga kotse, yuta, bahay, pag magse-sale, 'di ba? Kung may mga sale makikita niyo, bakit kailangan bayaran ng CGT, tinatawag capital gains tax 'yon. Usually si seller yung magbabayad nito kasi siya yung nagkaroon ng gain, ng ganansya dahil sa pagbenta. So depende yun sa kontrata. Ayun, dahil sa kontrata, in every contract, meron tayong tinatawag na DST, Documentary Stamp Tax. Kasi diba, pag may documents, may stamp tax yan. Eh, yun, babayaran mo. Usually 100 pesos ata yun, no? Isang stamp. Oo, isang stamp. Oh, so yun, yung mga, at the top of my head, naisip ko ng mga buwis na kailangan bayaran. On an everyday basis talaga, ang VAT ang nababayan. Yung sa VAT naman, nababayaran yon kapag may kumpanya, required kayo kumuha na maging VAT registered na sumingil ng VAT. If I think you earn more than 3 million a year, pag less than, hindi kayo required. Kasi diba, may sabihin na, bakit mga sari-sari store walang VAT? Wala po. Pero, syempre, dahil nagpo-purchase kayo, diba, kayo po yung nagbabayad ng VAT na. Pero kayo, hindi nyo na i-tax po mga tao kasi meron kayong below. Hindi kayo considered the VAT registered company or business. So, hindi na kayo sisingil po ng VAT. Usually, mga businesses lang na ganun, magsisingil. Kasi, syempre, nag-purchase sila. Yeah. Sila nagbabayad ng VAT para ipapasa nila dun sa individual. Consumer. Ang consumer, yung VAT. Kaya kayo nagbabayad ng VAT. So, wala ng VAT ito. Ganun, parang may pasahan yan eh. At the end of the day. Kasi sometimes sa mga restaurant na kinakainan ko, minsan sa resibo walang VAT. Yung sa kabila, merong VAT. Ganun pala yun. Ngayon Kasi ko lang nga, medyo nalaman. parang mas mababa yung kita. So, hindi siya VAT registered. So, kailangan din medyo keen tayo kasi sometimes if we are in a big company na restaurant, sometimes meron na silang VAT, meron silang wala. Baka magdo-double charge sila, no? May mga manual kasi. Pag resibo, mano-mano, oo, pag ganon. Pero, yun nga, may time ba kayong kailangan nyo pa sabihin, VAT registered ka ba? Ganun. Pero kung gano'n, mabusisi kayo, go, why not? Sabi mo, bakit ako nagbabayad? Patingin nga ng puweba na VAT registered ka, mga gano'n. Okay, alright. That's great to know. Question number 2. Attorney, ano ang mga hakbang na maaaring gawin kung may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng taxpayer at BIR? Yun. Ito yung dating sa ganito, ito na yung hahabulin ka ng BIR. Minsan, meron akong dalawang mga kilala. Ngayon, meron daw silang mga parang 10 pending cases na hindi nila alam. Minsan hindi nyo kasi nalalaman until biglang meron kang tinatawag na LOA or Letter of Authority. Yung Letter of Authority, may kasama yan na parang Notice of Disallowance. Kasi either hindi ka nagbayad ng buwis, kulang yung pagbayad mo ng buwis, yung mga ganon. And ito yung pagsasettle mo na sa BIR. Kasi syempre, ang dami-dami nagbabayad ng buwis, titignan nila yan, kung talagang totoo yung mga sinasabi mo. Kasi meron mga tao na hindi totoo yung mga dinideclare nila, diba? Tapos, pag mahuli yan, ayan, magsisettle na. But usually,
Kasi diba April ang tax season, babayad ka. Tapos mamaya minsan makukuha mo December, January next year na meron ka parang LOA or ano. So ngayon, nakikita ko yung mga, may tumatawag sa akin, attorneys, hindi nga ako tax lawyer. Diyos ko. Pero, ganon. May mga ganon talaga na nangyayari. And, yun po ang mangyayari. Yung BIR, ang regional office naman po ang maghahabol sa inyo dahil magpa-file naman po kayo sa regional office. So, sila magko-compute yan. Pero yun, ang kagandahan naman dito, you have a right to dispute. Yeah. Diba? Na hindi, ganito talaga, tapos ipoprove mo. Kaya, diba usually sinasabi ng mga tao, mga nanay, mga ganon, sinasabi na sa mga bata, itago mo yung resibo, itago mo yung ganyan. Kasi yun yung magiging preba nyo. Diba? Sa mga resibo, mga binayabayaran nyo, mga ganong klase. You can file a dispute na, nagbayad ako, yung company ko nga. So you can even present your payslip na nabawasan ka ng tax during this month para after na meron ng something si BIR towards the taxpayer na ikaw individual but the company is paying on behalf of you, then basically you have proof to give to the BIR that you have really been, nadidak ka ng tax during those months. Ayan. So, question number 3, attorney, ano ba mga legal na epekto na hindi pagbabayad ng utang sa isang creditor? Ayan. Ito, pinag-usapan na natin to sa utang. Yeah, diba? season 1. Oo, season... Episode 1 talaga to. Okay. Ayan. So, season 1, episode 1. Talagang may criminal aspects yan, may civil aspects yan. Iklaro ko lang, totoo, meron tayong constitutional provision sa atong balaod sa constitution nato na bawal makulong ang isang tao dahil lang sa hindi pagbayad ng utang. Pero hindi ibig sabihin bawal siya makulong kung may criminal na aspect dito. Ano ibig sabihin? Kung hindi lang siya nagbayad ng utang, simple, civil case ka. Ang tawag dito sa kaso na to ang collection of unpaid debts. No? Collection of sum of money, sorry. Collection of sum of money, pa-file mo. Civil case yan. So, ibig sabihin, babayaran ka lang niya ulit. Pag nakita nga na may utang ka, hindi mo binayaran, babayaran mo siya with the legal interest, etc. etc. Pero, kapag may halong krimen, meaning may fraud dito, panloloko, kinuhanan ka ng pera na panloloko na wala talaga siyang plano magbayad, tawag na dito estafa. Criminal aspect nito, pwede ka na makulong. Dahil hindi lang siya, hindi pagbayad ng utang. May criminal aspect na dito, may panloloko. Yeah. Or yung alam natin, ang bouncing checks law, BP22, nag-issue ka ng cheque, na dishonor, ay talagang special penal law yun, special crime, kumbaga criminal law, na ang pag-dishonor mismo, meaning hindi yan in-honor ng bangko, nag-bounce ang check mo, di ibig sabihin, pwede ka nang habulin yan. That depende sa amount, ay may mga iba't ibang aspeto yan. So, ang pinaka number 1 ay pwede kang kasuhan ng civil or criminal mga cases, yes. Yeah. Yan yung tinatawag na, tumalbog kasi yung cheque. Yun yung BP22. Oo. Or mga yan, estapador ka. Ganon. So, sometimes yung mga nagpapautang, much better na gusto nila na cheque kasi mas makakahabol sila sa'yo. Oo, mas mabilis. So, usually pag ganyari mamalalaki yung utang, sasabihin nila, pwede bang... Oh, no. Ayan, dami natin technical difficulties. Ano ba tayo ngayon? Technical seasons. Ano yung tawag doon? Mercury retrograde? Hindi ko alam yan. Mga ganon. May mga ganon, mga chuba-churba na ganon na Mercury retrograde. Mga electronics, hindi ka Tapos meron pang ito ngayon, di ba, ghost month pa. So, dapat hindi kayo nagsasign ng mga kontrata. Mga ganong aspeto. Oo. Tapos walang kumukuha na ngayon na medyo property. Medyo maliit lang yung kinakasal daw sa ghost month. Ganon. Yung nalaman ko sa event industry. Kasi kasi bawal nga magsimula ng bago sa ghost month. Yeah, baka mag-ghost ka daw. Hindi naman ako. Hindi pa. Okay, next question. Attorney, paano pinoprotect ito na naman tayo sa Tagalog. Attorney, paano pinoprotektahan ng batas ang mga consumer mula sa maling pagsingil o pamamalakad ng isang financial institutions? Siyempre, meron tayong Consumer Act. Pero siguro yung pinaka makaka-relate yung mga tao, yung sa mga pag may credit card. Diba? Tapos yung
kulit ng mga naghahabol sa inyo. Okay, meron tayo sa SEC, sa Memorandum Circular, I think 18 ang Memorandum sa Circular na, correct me na lang if I'm wrong, 17 or 18 yun. Unfair Debt Collection Practices Act. Meaning, oo nga, may utang ka. Labi na pag may credit card ka, diba? Kailangan mo bayaran yan every month. Pero yung tatawag before 6 a.m., after 10 p.m., unfair collection practices yun. Pwede kayo magreklamo sa SEC. Or yung mananakot na. Or even mali. Or, harassment. Diba? Harassment. Yung mga ganun aspeto, pwede kayo magreklamo sa SEC. Meron din ito, yung mga nakakainis na ang dami na biglang sa Viber na ngayon or sa WhatsApp or sa Telegram na mini-message ka about things. And usually, galing sa mga credit card companies, yung mga information na yon. So, ang tawag doon ang unfair, Data Privacy Act naman. Kasi from that attorney, nagpo-post sila sa Facebook. Oo. Pero yung mga ganon, yung mga pagpo-post sa Facebook na ganon, hindi naman pwedeng libel yon kasi totoo. Pero, data privacy violation na yun kasi pinapakita na yung personal information nyo eh. Nagko-comment sila na, "Hi sir, we're contacting you. You're not responding. May utang ka pa." Meron ng mga bago na gano'n. Nako, nakakaloka yung mga gano'n. So under ano pa rin siya, SEC? Yung pwede rin yun sa SEC, oo. No. Pero yun, pero, di ba nakita mo, yung totoo talaga yung pagkatapos ng buong pogo-pogo na to, wala nang unwanted wala messages. Wala na talaga yung mga nagta-text, no? Nanalo ka ng loto. As in, kung hindi nyo napansin yun, pansinin nyo. Parang, malinis na yung inbox natin. Bakit biglang wala na nangungulit-ngulit masyado, di ba? Wala ka ng textmate siya. Wala na. Pero, meron pa rin yung mga ganon. Alam mo, ginagawa ko. Kasi sabi ko, how did you get my information? Do you know that this is a violation of the Data Privacy Act? Kasi gumagano talaga ako. Tapos, biglang gagawin niya, bablock nila ako. Hindi na sila makakakontak ulit. Hindi ko na sila makakontak. So, ibig sabihin, di ba, may mga kalokohan. And nakakatakot din kasi di ba marami na rin ngayon yung mga hinahack. So, pag nahahack, kinukuha yung mga data. Pag kinukuha yung mga data, ayan, biglang i-message kayo. So, alam mo, ang tubag nyo na lang talaga, this is how did you get my information violation to. Kasi usually kapag mga creditors or financial institutions naman, usually the communications is really within email. May mga text lang, pero sometimes yung mga text is parang, "Sir, we're calling you," ganun. Kaya nga, diba minsan sinasabi, tapos may isa pa, kakwento ko, may, siya, tubag niya ba? Parang, because we were able to get your information because you consented to ganyan-ganyan. Aba, alam ni ate. Tapos sabi ko, inisip ko, may sabi siyang company, binigay ko daw yung consent ko. Sabi ko, but still, this is a violation. You cannot just message me just because you got it from another company of the data privacy. It's supposed to be within the company. Tapos blinak na niya ako. So, nasamukan din siya. Dahil nasamukan ko sa kanya, samuk ko na rin siya. Pag-abot kayong dalawa doon. At least blinak niya ako, diba? Pero, meron naman talagang depensa dyan. Pero ang gano'n, sabi ko, lumilevel up sila. Tinuturuan na kung paano sumagot. Diba? Pero gano'n talaga. May mga ganyan talaga, guys. No? So, careful lang tayo sa mga gano'n. Okay, next question. Ano ang proseso para sa pag-apply ng tax amnesty or tax relief? Ayan, marami nagsasabi, may tax amnesty naman. Okay. Guys, sasabihin ko lang itong tax amnesty. Ito yung mga namatay na mga dissidents or yung tao, no? Before, I think, May 31, 2022. Bakit ganoon? Kasi ito yung panahon ng COVID, diba? Yung maraming na pumanaw sa panahon na yun, biglaan. And sa panahon na yun, hantod nga ron, hindi pa nasisettle yung mga estate tax, meaning pagbabayad din sa mga kung ano-ano. So, nagkaroon ng grant ng amnesty to pay everything until June 2025. So, ngayon, syempre, pag may pumanaw na ngayon, hindi po kayo makakakuha ng tax amnesty under that because only for those who died on or before May 31, 2022. Pero yan, attorney, it could not be extended anymore. Hindi na. In-extend na siya eh. Super extended na. Super extended na to. So, extended na siya until June 2022. So, you guys need to pay. Kasi kung hindi nyo babayaran yung mga estate tax sa mga pumanaw, hindi nyo makukuha yung mga properties, hindi yun matatransfer. So, parang yun yung way ng government to ensure na mabayaran. Kasi yung mga bank accounts, hindi yan ma-relief. Yeah. Mga ganon.
I see. So yun, sabi sa inyo guys, pagdating sa tax, medyo boring talaga siya. Hindi, boring talaga siya, pero kailangan natin gawin. Kailangan pagdadaanan, kailangan pag-usapan. Ako si Edna Reyes. Nagpasalamat kay Kugdak ko, kay Congressman Nograles. Ako si Lani Dahilig, usa sa beneficiary sa tupad sa PBA. Daghang kay salamat kang Attorney Migs Nograles. Ako din si Jasmine Loquias. Thankful para sa Daghang salamat. Daghang salamat. Daghan kang salamat. Daghang kayo salamat. Pasalamat ko kay Attorney Migs. Salamat. Daghang salamat. Salamat kay Attorney Migs Nograles. Napasalamat ko ko kang Attorney Migs Nograles. Salamat kay Migs Nograles. Nagpasalamat ko. Ako kayong pasalamat kay Migs Nograles. Salamat kaayo. Salamat kayo. Daghang salamat. Daghang kay salamat. Dako na ning tabang sa muang. Daghang salamat. Daghang salamat. Thank you kay Attorney Migs Nograles. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang kayong salamat. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba Attorney? Amping Kanunay. Alam mo yung mga ganyan, nakaka-iyak. Na, you know, people just say thank you. Simpleng thank you. Siyempre, you don't expect that. Thankless in job. Yeah. Thankless in job. Ikaw pa, madaot ka pa, mabash ka pa, tanan na lang, di ba? Daghan ka ayaw mga bashers dira. Pero, sige na lang, padayon ta. Because there are people who say thank you. At nakakatulong, nakakausap ko. Kanina, nag-payout tayo, 1,500 individuals yon this morning. And women's group, mamaya pupunta din ako to meet another group para mag-payout ulit in partnership, syempre with the with the various agencies. And yun na, minsan lang para maiiyak, sasabihin lang salamat. Very small things. You really feel na parang sila na-relief din sila because somehow they're able to get that amount kasi meron sila gagamitan. Tapos parang, salamat yung kaayo ka ng murag na save kasama sila parang, somehow. Naisang kanina may baby, nagkalentura, tapos nasakto lang kay kinahanlan daw ng gamot. And yes, makatabang na. Timely. You know, oo. So, yung mga ganyan, kahit sobrang nakakapagod na small things like that, keeps me going. And kaya kailangan guys sa trabaho na pipiliin nyo na oo, nakakapagod, pero may mahahanap ko yung dahilan kung bakit kayo nandun at bakit yung ginagawa nyo at mabuhayan kayo ulit. Yeah. Diba? Because the simplest and the smallest thank you ever receive from someone is the biggest relief in your life, no? Oo. Kahit nga kaibigan lang, di ba? Especially to someone who you do not know. Oo. Or kahit kaibigan, di ba? Yung parang tumulong ka lang ng sandali na, para okay, sige. Tapos biglang laki-laki, parang minsan may marami ka ng problema. Yeah. Tapos hindi mo na maiisip. Tapos kunyari may gumawa na something for you, kahit bigyan ka lang ng pagkain na tipong, kunyari, sinag-share siya sa'yo ng fast food. Tapos kapoy ka na, hindi ka pa nakakain. Di ba parang ikaw, iba? Ma-relief ka ba? So, yung mga ganon lang. So, thank you guys also sa inyo for continuing to support and follow us. Dahil sa inyo, patuloy ang ating ginagawa dito sa Paano Ba Attorney? Yes. At dahil dyan, meron din po tayong tinatawag na concern of the day. Someone sent in the questions regarding the problem sa kanyang kontrata, sa kanyang trabaho. So guys, let's watch this. Hi attorney, please hide my identity. Bakit po ba pwede i-terminate ng employer ang contract ko? Pero di ko pwedeng i-terminate ang kontrata ko. Paano ba, attorney? Okay, no. Sa ganyan aspeto, una, mali yung iniisip niya na bawal niyang i-terminate ang kontrata. Two-way yan. Ang kontrata nga, dalawa kayo, di ba? Ang employer at ang employee. At meron doon termination clause, of course, na ang employer pwedeng i-terminate yun. Ang employee pwede nang i-terminate. Kung wala nga kontrata, meron tayong labor code. At ang labor code may grounds for termination and may grounds for resignation din. So, hindi pwedeng isang one-way lang. Dito, one-way love, guys. No? Two-way ang kontrata. Pwedeng ang employer ang mag-terminate for grounds na kunwari, hindi na siya happy sa inyo, talagang hindi na kayo nagkakasundo and all. At pag nangyari yon, syempre may separation fee. Kayo naman, at the same time, pwede kayong mag-resign na dun sa pag-terminate. Usually may notice kasi yan. Kung hindi nyo talaga gusto na, syempre, may notice yan, may notice period, depende sa kontrato nyo. Usually 30 days.
or mga agad-agad, mga trineten kayo, binastos kayo, pwedeng agad-agad yun na hindi na kailangan ng notice render yung resignation nyo. Wala lang kayo makukuha mga separation pay, mga ganun aspeto. Pero hindi ibig sabihin po na hindi kayo pwedeng mag-terminate. Walang makakagawa niyan. Bakit? Dahil meron tayong tinatawag na involuntary servitude na nasa constitution natin. Or kumbaga, kung alam natin, hindi po kayo slaves. No? Slavery po tawag doon kung pipilitin kayo magtrabaho sa isang bagay na hindi niyo gusto. Especially pag hindi pa kayo binabayaran, di ba? Or yung pipilitin kayo to stay somewhere. Hindi po pwede yun. So, yung ganong aspeto po, dapat magsumbong na kayo sa DOLE na hindi kayo pinapayagan i-terminate ang kontrata nyo. Yeah. So, ayun, good thing that we know that it's two-way kasi sometimes people think na, even ako parang as employer lang na ay, jurisdiction nga mag-end og contract sa ko. What if hindi na ako happy? Wala siyang power. Yeah. So, na gawin yun. Ano yung sabi mo na nasa clause? Ano yun? Yung nasa contract clause? Termination clause. Ayun. Yun. So, sana po, maayos niyo po to. Sabihin niyo may karapatan kayong i-terminate to. Kung hindi, involuntary servitude po to. Pwede kayong mag-file ng criminal case dito. O kung hindi, kung ayaw niyo man umabot doon, punta kayo sa DOLE muna na gano'n yung pinapagawa sa'yo. Or sa HR. Kung may HR po yung kumpanya niyo. Yes. So there you go, guys. We're able to discuss a little but more about issues of contract at saka mga kasunduan when it comes to works, taxes, and everything. So, medyo tough, medyo boring, but I guess people, and even me, myself, able to learn things about, taxes in the contracts. So, we will be back sa ating short break. Country to legalize same-sex marriage! Pwede ka na magpakasal sa Thailand! Destination wedding, here you go! Pero wait, does this now mean na if you're a gay or lesbian couple that gets married in Thailand, marirecognize dito sa Pilipinas yan? Well, sad to say, pero hindi pa rin, guys. Huh? Bakit? Since you are Filipino, at kapag kinasal ka sa ibang bansa, like destination wedding, or kapag kinasal ka sa isang wafam, syempre, susundin mo yung mga batas nila to get married there. Pero, meron tayong sumpa. As Filipino citizens, our laws follow us wherever we go. Plus, kapag napakasal ka sa ibang bansa, you still have to register that marriage. So, kailangan mo i-report sa embassy yan para marehistro, maregister at ma-record mo yung marriage mo sa ibang bansa sa ating Office of the Civil Registrar. Pero syempre, every country has their own set of laws. So, kung may isang bagay na legal man sa ibang bansa at hindi siya recognized dito sa Pilipinas, edi hindi ka considered married dito sa Philippine laws natin. Pero, is this really a problem? I mean, kung titingnan mo, may public declaration of love naman. But, when it comes to legal rights, syempre, lugi ang hindi considered na kasal. Kasi may rights that come with marriage. Like
like ang mana, ang support, mga visiting rights, and other rights na hindi matatanggap ng mga couples that are not considered validly married here. Kaya guys, I will always try my best to fight for the rights of the LGBTQI+ community. So hopefully, ilang kambot na lang para naman pagdating sa love, equal tayo. This is Congresswoman Attorney Migs Nograles here to make the law simple for you. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba Attorney? I'm Pinkan Winay. Ayun. So, yun yung marami natin ginagawa. Yeah. Yung pinagagagawa the past few days. Also, kasi dahil diba kadayawan, ang hirap na mag-drive ng mga schedules and ang dami-dami mga biglang hearings. But at least nakikita nyo guys, pag hindi nyo ako nakikita, talaga nagtatrabaho ako. Hindi dahil ayaw ko. And talaga, when we can, we try as much as possible. Again, later on, mag-live din ako sa TikTok, mamaya mga late in the afternoon. Para naman makita ko, kung may katanungan kayo, I can answer there later. Iyan, so let's check if we have some questions sa ating dito sa ating comments, sa ating live feed. Hello, all the way sa Tagum, kay Prince, all the way sa Buhangin, kay Trixie Smith. Okay, kay Paul, kanina pa siya napaulit-ulit about the national budget. Iklaro ko lang, the Constitution states that every bill, everything that comes na revenue base or sa mga budget, kailangan gikan sa legislature. So, ang legislature, unang gagawa niyan ng bill before ma-pass into law. Kaya pag kailangan pagdaanan yan sa Kongreso dahil power of the purse yan, sila ang Congress ang magdedetermine talaga sa allocation ng binigay dun sa budget, bibigay ng DBM, ang presidente, ito yung pwede nating i-spend. Ang Congress ang magdedetermine ano yung mga budget, kumbaga. Saan nilalaan? Dito sa department ito, itong amount, department ito, and all. Kaya may mga hearings kasi kailangan pakinggan at i-justify ng bawat department ang hinihingi nila na budget nila para doon. So, yun po. Sa Constitution po yun na trabaho po ng Kongreso talaga yun na tingnan dahil galing sa Congress ang mga revenue bills or yung mga yan, pag-expenditures. Oo. So, yun. Watching all the way sa Digos, kay Emily, kay Dexter, kay Dong. Hello. So guys, you can ask questions. So, parang yung video natin kanina na may nagpadala. Padala nyo lang po either sa lahat ng social media pages natin or sa email natin which is, I think, askattorneymigs@gmail.com. Wala po siya dito. Pero ito yung mga social media pages. Ang email, askattorneymigs, ASK. Since itanong, before kasi, ang pangalan ng programa natin, Ask Attorney Migs. Kaya askattorneymigs pa rin at gmail.com ang ating email address. Yun. All the way sa Boracay. Hello. Wow, I've been planning to go there before this year ends. Hopefully. Hello. Okay, mag-refresh tayo. Hello po. Kay Neil. Kay Matthew. Thank you for always supporting. And kay Vernice Ramos, ang pinkalunan. Again, guys, pwede kayong lagay po ng mga comments nyo. Parang nawalan tayo ng mga bashes ngayon na. Oo, parang nawalan sila ng charot. Nakakamiss din. Nakakamiss din pala. Hindi, alam mo, kasi ano mo saan sila lumipat? Sa mga ibang young guns. So, yung mga bashers natin, na-spread out na sila sa ibang young guns. Nakikita ko, sabi nila, "Uy, Migs, ito pala yung naranasan mo dati." Sabi ko, oo, since last year pa to. So, naanad na ko. But then, natatawa na lang ako. Grabe naman sila. Sabi ko, yeah, well, you know. Pero dahil sinabi ko yun, babalik na yan sila. Okay lang. Babalikan kasi na-acknowledge. Oo, diba? Okay lang kasi tataas yung engagement natin kahit paano, diba? So, yun. Hello po. Hindi ko po maintindihan kung paano kung babasahin yan. Russian po ba yan? Pero mabuhay po din kayo. Baka dito sa akin may nag-comment sa live. Check natin. Hello. Oh, siya yung tour guide. Kailan ako nag-tour sa Boracay? Si Neil, nalala mo ba si Neil? Hindi ko alam kung which time na kung last year. Pero hello po.
Sir Neil. Yan. Hi Rico, thank you for watching. And Raymond Alcazar. Oo. Si James all the way from Matina. Ayan. Kay Luna. Ganda na ng t-shirt mo, attorney. Wow. Kay Luna. Tinatanong niya din kay Colonel Espinido. Well, nagtanong naman po ako sa kanya at naka-oath naman po siya. So sana totoo yun. Diba? Sabi naman niya may mga mako-corroborate doon. So kung may mako-corroborate doon, malalaman natin. But I see how he answers, no? He was so genuine and he was so godly. Yung parang, no matter what will happen, I'll say this. Ganon siya. Yun nakita ko sa hearing na yun. Kay Joseph, thank you. Sana din makontak ko to si Nila kapag mag-Boracay ako nila. Okay, so guys, dahil may pupuntahan pa akong isa pang barangay, if you don't have any questions, kung nahihiya kayo dahil naiintindihan ko naman po, hello kay Kenneth, dahil naiintindihan ko naman po, si Kenneth nandiyan ata sa labas lang. So, minsan kasi, most of the time, syempre nahiya kayo kasi maraming makakita na pangalan nyo, kayo naman baka mabash or whatsoever, no? Pwede nyo i-send ang message nyo. Again, mamaya naman po, kung bigla nyo maisip, may katanungan kayo, I will go live on TikTok naman. Yes. So, eto na. Thank you so much, guys, for keeping up the company dito sa ating episode sa Paano Ba, Attorney? Sa ating Season 3, Episode 2, we were able to discuss and answer mga issues ng mga kontrata and kasunduan. So, mga tax, mga contracts, mostly mga tax issues to. Yes. And contracts or kasunduan. Yes. And abangan niyo po ang aming live on September. We'll have Fridays and Saturdays at the same time. So, send in your questions. Lahat po dito ay ina-encourage namin. You may send via messages your questions via text or comments or whatnot. Or pwede kayo mag-send out via videos if you're confident. But don't worry, we can blurt it out para hindi po kayo makita in your own identity. Alright? And here are our social media pages. And once again, you can watch us every Friday or Saturday sa ating social media platforms, TikTok and Facebook. That's 2 to 3 p.m. And TV5 101.9 News FM, PTV Davao, every other Saturday, 3 p.m. to 3:30 p.m. YouTube and Spotify, all day long po yan. Mapapanood nyo po kami. Ayun po. So Spotify, you can listen to us at any time. Download lang niyo po. And yun, kung gusto nyo sa YouTube din, di ko sure, may live din ba yung YouTube? Yeah, there is. So tingnan po natin kung kaya natin din mag-live sa YouTube next time para naman, diba? Mas more reach tayo. More reach po tayo. So again, thank you guys for continuing to support, to follow. Sa pagpapaka-marites nyo na sinishare nyo to para mas marami din mag-like, mag-follow at makinig at matutunan at matulungan natin sa mga questions natin, sa mga concerns. Again, kung nahiya po kayo tanong habang po live, ay pwede niyong i-email at askattorneymigs@gmail.com or sa ating mga social media pages, pwede kayong send ng inquiry or message. Sorry na lang kung hindi kami makaka-reply agad because we get so many messages a day at sobrang konti lang po namin sa team. But we try our best at usually yung mga concerns naman, pag same topic, ay ginagawa naman natin na kinocompile natin yan lahat para ma-discuss po sa mga live. Or if not, gagawa po ako ng short videos about those topics naman po. Alright, thank you so much everyone. And once again, thank you to JBS Productions and Lady Boss for making us glowing. Daghang salamat po. And always remember, this is Jerome Bersano. This is Congresswoman Attorney Migs Nograles. Always remember, Amping Kanunay. Bye guys. Questions? Ask me. PBA Paano Ba, Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.